Okay, so magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. So ito good news nga, 'di ba? Kasi astig eh. Isipin nyo ha, ako hindi ko na talaga iniisip na maiuwi rito si Tives ng ganun-ganon. What I was expecting ay mababaon na kumbaga sa limot itong kaso ni Tives dito sa Pilipinas. At hihintayin na lamang na siya iuwi oras na iba na ang nakapwesto sa gobyerno. Hindi ba naging kalaban na rin siya ni PBBM? Nagre-request pa siya dati na gusto niya makausap ang Pangulo kahit over the phone, makapagpaliwanag daw siya, ganun. 'Di ba? Pero ayaw niyang sumuko. 'Di ba? Bakit sa Pangulo niya gustong magpaliwanag? Hindi magpaliwanag doon sa mga nag-iimbestiga. Natural eh. Siya yung nainguso eh, siya yung naituro. Oh, 'di ba na kasi kung titignan natin yung kasaysayan, lumilitaw na silang dalawang magkapatid ni Henry Pride Tives ang mayroong motibo dahil diyan po sa politika. Oh, at yung considering yung ugali nila. Tapos hinukay yung bahay, yung bakuran, walang yung mga mabibigat na mga armas ang nakuha, mga bala. 'Di ba? Para saan 'yun? Tapos merong backhoe sa loob ng bakuran. Ano 'yun? Ginagamit sa paglibing ng napatay o ng mga pampasabog o kung ano yung gustong itago, 'di ba? So punta siya ng alam ko iba-ibang lugar pa pinuntahan 'yan hanggang nakarating ng Timor-Leste, 'di ba? At akala nila, no, actually akala nga natin ng ating gobyerno may iuwi rito, ma-extradite. Ang problema nung umapila, nakalusot, no, nanalo via technicalities. So, ang nangyari naman po ngayon, ito yung sinasabi ko na ibang klase talaga si PBBM. Bakit? Napakagaling ng kanyang diskarte sa diplomacy. Malala ko lang din yung mga rallyistang DDS sa Qatar. Bawal sa Qatar yung ginawa nila. Diba? Ilan yung violation nila? Walang permit na rally. Diba? Pangalawa, bawal ang political gatherings. Lalo yung rally-rally nilang gano'n ng birthday ni Digong. Diba? So patong-patong. Ano nangyari sa impluensyang ginawa ng Pangulo? Na patunay na nire-respeto siya sa tawag dito, aspeto ng diplomasya. Kumbaga na-arbor lang yung mga kasalanan nila, pinatawad as if na walang nangyaring paglabag. So, yung isang empleyada, pinauwi rito kasi kick out, hindi yata matanggap ng amo. Diba? Hindi na siya pinabalik ng amo niya sa kanyang trabaho, kaya napauwi ng Pilipinas. Binigyan pa ng assistance yun. So, tapos ngayon naman ito, sabi nga may statement nga dyan si PBBM eh. Kaya ha, where is it? Okay, I got it. Ito. The former Representative Arnie Teves is now back in the Philippines. I was first informed of this development by Prime Minister Guzmão during the ASEAN meeting that I just returned from in Kuala Lumpur, and that Timor-Leste was ready to send Teves back to the Philippines. So this would not have happened without the assistance of President Horta and Prime Minister Guzmão of Timor-Leste. They have been working very hard to bring this to a conclusion. As we know, the former Congressman Arnie Teves is facing charges of murder and other crimes related to the ambush killing of the former Governor Digamo. We would like also to assure all our citizens that such lawlessness will not go unpunished, and it is now time for Arnie Teves to face justice. Ako, Mr. President, thank you. Sana rin, no? Sana rin ganyan din po kayo sa impeachment. Magsalita kayo, encouraging the process. 'Di ba? Encouraging the process. Dapat ganun. Okay, wala kang kinalaman. Hindi mo gusto yung impeachment kay Sara, pero nandiyan na yan, nasa kamay na ng Senado. And then please, encourage mo. Respetuhin nyo yung proseso. 'Di ba? Ganun, nagmapahiya mga lintik para hindi po kayo ang kanilang ginagamit at hindi kayo ang masisisi na naman kung bakit hindi ito natutuloy. Na ngayon inuurong-urong na. So, ito, good job ha. Sir,
Ano pong sinasabi nitong nangyaring ito doon pa po sa mga iba pang nagtatagpo sa batas na nasa iba pong mga bansa? Hindi ho kami tumitigil. Hindi ho tumitigil ang trabaho ng DOJ. Marami po ho tayong kasong pinag-aaralan at pinapursue, Kabilang si Harry Roque. habol, at hindi ho tayo titigil sapagkat ito po ay pangangailangan ng taong bayan na magkaroon ng hustisya para naman na ang bansa mismo na minamahal nila ay magmamahal din sa kanila. Ayan, pinalagay ko, ha? Tapos eto naman nung itini-turn over na siya. So, nagkaroon na ng mga process doon sa kanila sa Timor-Leste. Hindi na po inintindi yung writ of habeas corpus na isinampa. Kasi biglang nagbago yung tono pagkatapos ng ASEAN. Ang naging tono naman nila ay banta sa kanilang seguridad, no? National security at saka sa kanilang national interest. Na yun nga, this coming October, inaasahan nila mag-grant na yung kanilang full membership sa ASEAN. Pero ang Pilipinas, dahil doon sa nanalo si Tives doon sa apila sa extradition sa kanya, nagkaroon ng lamat. Sinabi ng gobyerno yon na they were disappointed doon sa ginawa ng appellate court ng so ngayon ang naging resulta yan. Diba kasi kung namili lang ang ikikip namin tong taong ito na mayroong bad record. Namin yung maitutulong ng gobyerno na saka maganda trato ni si Jose Ramos Horta nung nandito. Ginawaran ni BBM yung presidente nila ng dito yung pa naman yung term parang Pilipino yung gano'n. Nakalimutan ko, sorry. So ngayon, ito na nangyari. Nakakaawa ang kurang din. Tingnan nyo, nahirapan yung maglakad kasi gusto nakakadela yung saka yung mga kamay siya nakakadela. Kala ni kala siguro ni Tives pagiging forever na yung saya niya doon sa sa Timor-Leste. Ito na, lapid na siya sa paglabas doon, diniretso na yan dyan sa aeroplano. Pag turnover sa kanya, tinanggalan naman na siya ng kadena at saka posa sa kamay, saka sa paa. Ang sumunod naman nangyari, ayan, tinanggalan na siya dyan Pagdating dyan sa aeroplano, pinusasa naman siya. Pero sa paa wala na, at saka hindi sa upuan. Yun ang utos ni nung NBI chief. Honorary Filipino. Yun ang ginawa ni PBBM doon kay Jose Ramos Horta. Astig At and this is something crazy. Yesterday, inaabangan ko po anong aksyon ang gagawin nung mga DDS. Magrarally ba sila? Magwawala ba sila? Wala po. Wala silang ginawa. Dinedman nila. Bagkos, mabuti rin naman, etong si Crisette Laureta Chiu, mga influencer ng mga Duterte, binara yung anak ni Tives na nagsasabi na kinidnap yung tatay niya. Sabi niya, oy, kinidnap yun. Because you are under arrest by the warrant of arrest issued by wag mo namang bastusin si Tatay Digong ng ganun-ganun lang. Kasi inihambing ni Axel sa tatay niya. Ay, tatay niya kay Duterte. Frustrated murder.
So ito 4 counts of binabasahan. attempted murder. Pagpasok ng In airspace addition to ng that, Pilipinas, in binasahan na siya. 2024, a warrant of arrest was also issued against you by the Dumaguete Court for murder, Baka sabihin ng mga DDS, hindi nakipagkamay eh. Pakita ko lang. for illegal possession of explosives, for illegal possession of firearms, and for the Terrorism Financing Prevention and OFW ba? Suppression Act. Next na si Roque. Ginoong Arnolfo Teves Jr., kayo po ay may karapatan malaman ng iyong karapatan. At ito po ang mga sumusunod. Kayo ay may karapatan umahimik. Ano man ang sasabihin mo ay maaaring gamitin sa iyo o laban sa iyo sa hukuman. Kayo ay may karapatan kumuha at pumili ng abogado. Kung wala ho kayong kakayanan kumuha ng abogado, bibigyan ho kayo ng ating gobyerno. Naiintindihan niyo po ba yung mga Hihintay karapatan na na yun? kasi Topacio eh. Sir. Thank you po. Handshake, handshake. Thank you. Thank you. Congratulations. Handshake, dali. But, Handshake na yan. O, kita mo? O. ginawa Diba? na So, ako by kung force. makul na si Tivis, ha, hindi na siya, hindi siya katulad nung dati na sobrang tatakot na takot. Patayin ako dyan, kulungan. Baka maninoy ang ilo. Tama lang ba? Dapat sirang eroplano dito kay Roque. Mamaya na. At naka-autopilot lang. Siya lang ang pasahero. Nako. Di abot-abot ang nervous na Harry doon, nagtititili yun. Isa-serve naman sa namin sa iyo yung Baka yung damit niya gamitin niyang para cute. Okay. Kaya ngayon, nabangan ko kung Ginawa nila magti-tiktok. ako by force. Kailan yun, sir? 2 days ago? 2 days ago? Yes, that day. Yes, that day. Alam mo, wala naman akong problema kung mabawi ako sa kanila. Tama lang ba? O, sabi niya, alam mo, kinuha nila ako by force. Kinaladkad siya eh. Tinutulak, nakayakap pa siya dun sa abogado niya. O, tapos sabi niya, wala naman akong problema, mapauwi. Basta sa tama, alam ba? Nice one. Huwag na, mainit. Hindi, malamig dito siya. Malamig dito Mamaya na. Mamaya na. Eh, pala nung taga-NBI na yun, nasa aeroplano na susuotan pa ng vest. Tapos kayo hindi naka-vest. Ay nako. Natawa ko niyang kahapon akong epal naman ito. Okay, sir. So, nandito ka na sa aming gusto rin na isa-serve naman sa namin sa iyo yung warrant mo sa Pilipinas. Okay. Please. Chip. Good job. Tibit, sagot ka, bababa ka na. Nakarami ka na. Akala ko kagabi babae yan. Kapatid yan. Yan na. Baba na. Diba? Tapos nagkita na rin sila ng nanay niya. Ito naman nung kinukuna na ng fingerprints. Diba? Galing ano? Galing, very good. At tuwan-tuwa ako rito kahapon. Maganda ka ako itong nagawa ng gobyerno ngayon. Tama si Boyeng Remulla po. Tama na hindi po kinuha, hindi po tinanggap ni PBBM ang resignation nilang magkapatid. At saka nito ni Gibo Teodoro. Diba? So, bakit? Kasi yung iba kong mga empleyado ng DOJ sa ibang administrasyon, pagka ganyan, pinababayaan na yan pag nabauna sa limot. Nahayaan na yan. Pero itong sinaboyeng, talagang yung sinabi niya, nangyari na hindi talaga nila
tinutulugan yung kaso ni Tibes. And eto na nga, 'di ba? Nagkaroon ng pagkakataon sa pamamagitan ng diplomatic influence ni PBBM sa ASEAN. Ayun, uwi si Tibes. Okay, so who's the next? Sabi nila, si Duterte na ba ang kasunod nito? Si Tatay Digong daw nila ang kasunod nito na iuuwi ni PBBM sa Pilipinas? Hindi pa po, palagay ko po. Si Harry Roque ang iuuwi rito sa Pilipinas. Si Digong, doon na yon. Kasi walang may interest magdemanda kay Digong dito sa Pilipinas Alright, so iwan natin muna to si So yan po yung mga eksenang ganap diyan sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas mula nung inaresto, walang bihis-bihis, at diretso hanggang sa NBI custody at fingerprinting. Yan, nakita na rin sila ng nanay niya at saka nitong abogado niya si Atty.